So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 14, day 2. So ito ay pagpapatuloy ng ating topic for this week ng pinamagatan Christ as the Emancipator and as the one who makes us more than conquerors. So ito yung pinaka-topic natin for this week. Amen. So mag-umpisa na ako. So meron tayo rito ng dalawang verses. Romans 8:29, those whom He foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. So madalas natin ginamit itong verse na ito noong nakaraan. Ephesians 4:16, out from whom all the body, being joined together and being knit together, through every joints of the rich supply and through the operation in the measure of each one part, causes the growth of the body unto the building up of itself in love. So itong verse naman na ito ay tumatalakay tungkol sa katawan. Ating church ay isang katawan at ito ay ang katawan ni Kristo. So magbabasa na ako. The center and centrality of the new covenant is the inner law of life. So ito, maganda yung umpisa rito. Ang inner law of life, ang panloob na batas ng buhay. So ang panloob na batas ng buhay ay ang sentro at sentralidad ng buong bagong tipan. Nako. So pag inisip mo yan, itong panloob na kautusan ng buhay na ito, o batas ng buhay, ito yung pinaka-sentro, sinasabi niya. Sentro. At sentralidad. Pag sinabi mong sentro, yun nasa gitna. Parang yung gulong, yung sentro niya, yun nasa gitna. Pag gumalaw yun, gagalaw lahat yung paligid. Yun naman ang sentralidad. Nang ibig sabihin, itong panloob na kautusan ng buhay ay ang sentro at sentralidad ng buong bagong tipan. Lahat. Ang ibig sabihin, nandun yung puwersa niya. Andun yung operation niya. Andun yung lakas niya. So yun yung, ang buong ekonomiya ng Diyos, hinahalin tulad sa isang malaking gulong. May sentro siya. At siyempre may mga rayos yan at yung pinakakapaligiran yan, yun ang sentralidad. This law is not an outward law, but an inward law. In its essence, this law refers to the divine life. And the divine life is nothing less than the life-giving Spirit, the all-inclusive Christ, and the process and consummated God. So yung essence nitong law, yan. So ano yung essence niya? Dibinong buhay. Na siyang spiritong nagbibigay buhay. Na siyang ang nagpapaloob sa lahat na Kristo. Na siyang ang naproseso at napasukdol na Diyos. Tatlong isa. So yan yung pinaka-law. So isang halos isang buhay na persona tumutukoy sa ating tres unong Diyos na naproseso. That these three are one. The life-giving Spirit is the reality and realization of the all-inclusive Christ. And the all-inclusive Christ is the embodiment of the consummated God. So yan yung kanilang connection. Thus this inner law, remaining in our being all the time, reminds us that the very process and consummated triune God, the Spirit, the Son, and the Father, is with us all the time. Paano mo malalaman na yung tres unong Diyos, Ama, Anak at Espiritu, ay hindi ka naman iniiwanan? Ito ay sa pamamagitan ng pagdaranas dito sa sinasabi nating panloob na kautusan. Kasi active yan eh. Yung inner law, active ito. Na dahil itong inner law, ito yung
na prosesong tres unong Diyos, na ang ibig sabihin nito, hindi tayo iniiwan ng tres unong Diyos. Lagi siyang busy, gumagawa, nag-ooperate, nagpapahid, nagbibigay ng damdamin, lakas at lahat ng mga function na sa Kanya. Amen. This law is the divine life. And the divine life is the process and consummated triune God. This is the center, the content, and the reality of the new covenant. So pag inalis mo yan, yung inner law of life, magiging basyo. Yung, yung bagong tipan, wala nang gagalaw. Siya yung pinakanilalaman, siya yung sentro. At siya yung sentralidad. Amen. So today's reading na ako. This law functions. The function of the inner law refers to the divine capacity. So yung function niya, ang tawag ay divine capacity. Dibinong kapasidad. Yung kanyang kapasidad ay dibino. Kaya malakas ito. Amen. In this law, there is the divine capacity. And the divine capacity is almighty. Ibig sabihin, iisa lang naman ang almighty sa buong Sansinukob eh. Yan ang Diyos, ang pinakamakapangyarihang isa sa buong Sansinukob. At yung kapasidad nitong dibinong buhay na ito ay almighty. Ibig sabihin, kasing lakas ng kapangyarihan ng Diyos ang kapasidad niya. Uy. So, imagine mo yung kaya niyang gawin. The divine capacity can do everything. The divine capacity can do everything in us for the fulfillment of God's purpose. According to its life, the law of the new covenant is the triune God. And according to its function, it is the divine capacity. So meron siyang dalawa. Yung batas at yung dibinong kapasidad, no, para maka-function siya. No? Ayon sa buhay, okay, ito ay ang tres unong Diyos. At ayon naman sa function, ito ay ang dibinong kapasidad. Kaya binabanggit sa atin yung dibinong kapasidad kasi operational yung yung inner law eh. Ibig sabihin, active siya, gumagawa siya, siya yung pinakasentro. Kaya binabanggit yung kanyang lakas, yung kanyang puwersa ng paggawa. Malakas siya, almighty siya. Kaya niyang daigin lahat at kaya niyang gawin ang lahat para sa pagsasagawa ng kanyang buong ekonomiya. At yan ay nasa loob natin ngayon. At itong dibinong buhay na ito ay isang batas sa loob natin. Amen. The divine capacity of the inner law of life can live God's. This capacity can also cause the believers in Christ to be constituted with God. Because the believers are constituted with God. They are corporate people who are God's expression. Amen. Although the believers are constituted with God, there is still a distinction between them and God. Amen. Okay. So, unang-una sinasabi niya, itong inner law of life, okay, meron siyang kapasidad. Ang ibig sabihin kasi ng kapasidad, ano ang kaya niyang gawin? Yun yung kapasidad. So, ano ang kanyang ginagawa? No, ginagawa niya tayo na mabuuan ng Diyos. Constituted, mabuuan ng Diyos. So, yun yung kanyang kayang gawin. Buuan tayo ng Diyos. Yung Diyos ang maging kabuuan natin. So, ganun. Tapos, dahil ang Diyos ay naging kabuuan natin, tayo ay sama-samang naghahayag sa Diyos. Ang bunga ng pagbubuo ng Diyos sa atin ay ang kahayagan ng Diyos. So yun yung dibinong kapasidad na kaya niyang gawin. Kaya niyang buuan tayo ng Diyos. Dahil ito mataas ito eh. Ang bunga niya, kahayagan mismo ng Diyos.
Siyempre, pag i-compare mo sa physical na bagay yan, tayo kasi physically, binubuo tayo ng kung ano yung dinadala natin sa loob ng katawan natin. Katulad ng mga pagkain. Kung ano kinakain mo, yun yung nagiging kabuuan mo. Pag ang kinakain mo ay mga mainam na pagkain, masustansya, mataas na uri, na ibubuo yan sa physical na katawan natin at meron siyang kahayagan. Ibig sabihin, healthy ka, malaking katawan mo, malakas yung katawan mo, hindi ka maputla. Lahat yan, mga physical na expression ng mga bagay na bumubuo sa atin. Ito, ang pinag-uusapan naman, ang Diyos. Sa pamamagitan ng panloob ng batas ng buhay, meron siyang kapasidad na buuan tayo ng Diyos. Igmakan tayo, puspusan tayo, buuan tayo. At ang bunga niyan ay ang kahayagan ng Diyos sa atin. Kaya kung ano yung ibinuo sa'yo, yun ang magiging kahayagan mo. So, paano ang Diyos ay maibubuo sa atin? Ito ay gagawin o isasagawa ng panloob, okay, na batas ng buhay na meron sa loob natin. So, nung isang araw, ang binibigyan natin ng pansin ay mga pagpapalaya. Ngayon naman, ang binibigyan natin ng pansin ay mga positibong bagay na kayang gawin ng panloob na batas ng buhay. Amen. Amen. Okay. So, meron pa ring distinction. Okay. Sa bagamat tayo ay mabubuuan ng Diyos, makakayag natin ng Diyos. Okay. At ang Diyos ay nailalalin sa atin. Pero, parang pwede natin sabihin, nakakatulad na tayo ng Diyos sa kahayagan, sa buhay at kahayagan. Pero meron pa ring distinction. So, binabanggit dito na hindi tayo ay katulad ng Diyos sa buhay at kalikasan, pero meron pa ring pagkakaiba. Amen. There is still a distinction between them and God. God remains God with the Godhead, and we the believers are made the same as God in life and in nature, but not in the Godhead. This means that except for the Godhead, we are exactly the same as God. Since we are the same as God in life and nature, we become His increase, His enlargement, His fullness to express Him. This is the highest aspect of the capacity of the inner law of life. Meron pa rin mga tao kasing hindi nakakaintindi sa high peak truth eh. Kasi yung high peak truth, sinasabi natin, tayo ay Diyos sa buhay at sa kalikasan, hindi sa pagkaulong ng Diyos. Yun naman yung mga critics. Naku, tingnan mo itong mga taong ito, sinasabi nila, Diyos sila. Di ba? Isang, ito, paglapastangan na ginagawa nila yung sarili nilang Diyos. So, hindi niya iintindihan. Ano ba sinasabi natin? Tayo ay Diyos. Tama. Pero sa buhay at kalikasan, hindi sa pagkaulo na katulad ng Diyos na pwedeng sambahin. So, yun ay paulit-ulit nating sinasabi kasi yan yung ginagamit ng mga opposer para akusahan tayo. Ano na yan, matagal na tugtugin na yan, kaya lang, kailangan ulit-ulitin natin eh. Kasi minsan pati mga kasama sa church, nagugulat din, lalo na yung mga bago. Kasi, Diyos pala tayo dito? Diyos po ba tayo? Oo, Diyos tayo. Sa buhay at kalikasan. Buhay ng Diyos. Diyos talaga. Hindi ba sinabi ng Colossians, Christ is our life. Ang linaw. Kung si Kristo ay ating buhay, ano si Kristo? Diyos. Ano yung buhay mo? Di buhay ng Diyos. Di ba? Kaya tayo ay Diyos sa buhay at sa kalikasan. Pero hindi sa pagkaulo.
So malaking pagkakaiba yan. Malaking pagkakaiba yan. Kapag ang tunay na Diyos, okay, ay walang pwede makatulad. Wala siyang pwede makatulad. Ano ba sa aspekto ng pagiging creator? Isa lang ang creator. Yan ang Diyos. Hindi tayo creator. Diyos lang tayo sa buhay at kalikasan. At hindi rin tayo kasama sa Godhead. Ano yung Godhead? Ito yung Ama, Anak at Espiritu. Hindi tayo kabilang dyan. Hindi tayo pang-apat. Tatlo lang yan, Ama, Anak at Espiritu. Yan ang Godhead ng Tres Unong Diyos. Hindi tayo kasama dyan. So tayo ay Diyos sa aspekto ng buhay at kalikasan. So yan yung distinction. Lagi nating yung mga iba kasi kung nalilito, pwede natin sabihin ganun. Pero kakabanggit nito, hindi na tayo nalilito. Hindi naman ako nalilito na dyan eh. Kaya lang yan ay ginagamit ng mga kritiko. Nung araw pa yan, ginagamit na nila yan. Hindi nila dinudugtong yung dulo. Sabi, ako ay Diyos. Sabi ng isa, nako, tingnan mo, sinabi niya, Diyos siya. Pero ang kumpletong definition, Diyos sa buhay at kalikasan. At idadagdag mo yung dulo, hindi sa pagkaulo. Amen. So yun yung distinction. Amen. Okay. So, saan ba ako? Okay, so ito. This means that except for the Godhead, we are exactly the same as God. O yun. Eksakto katulad natin ng Diyos eh. Ang nagkakaiba lang yung Godhead. Yung Godhead. Pag hindi sa Godhead, parehong-pareho tayo ng Diyos sa buhay at kalikasan. Amen. Since we are the same as God in life and in nature, we become His increase. O, kaya nga tayo naging pagpaparami ng Diyos eh. Enlargement, pagpapalaki. Okay, ano pa? Fullness, kapuspusan para ihayag siya. Okay, so ito ang pinakamataas na capacity ng inner law of life. Ang ibig sabihin, marami siyang kayang gawin, pero ang pinakamataas na kaya niyang gawin, okay, ay ang tigmakan tayo. At maihayag natin ng Diyos. So ito yung pinakamataas na kayang gawin ng inner law of life, panloob na batas ng buhay. Marami siyang gagawin. No? Pero yung pinakamataas ito, yung kanyang pagtitigmak. At dahil diyan, nakakagawa siya ng kapasidad o tayo ng kapasidad na tayo ay maging ang pagpapalaki ng Diyos, paglawak ng Diyos, no? At ang kanyang pagpapatuloy dito sa lupa. Amen. O ito, tuloy pa. Another aspect of this capacity is related to the body of Christ. Pag body of Christ, ito yung corporate na ito naman yung sa church. So ano naman ang kapasidad na kaya niyang gawin na may kaugnayan sa katawan ni Kristo? In addition to causing us to be constituted with God, the capacity of the inner law constitute us to be the body of Christ. So yung unang kaya niyang gawin ay ang buuan tayo upang tayo maging katawan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ito organization. Pag sinabi mong body, organic yan. Paano tayo naging body? Ito ay bunga ng paggawa ng panloob na batas ng buhay. So, ginawa niya, nilikha niya yan. Hindi taong lumikha sa eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Huwag niyo isipin na ito nilikha by organization. O, sinong gusto mag-member? Mangangalap ng mga gusto mag-member. Hindi ganoon. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng buhay. Hindi siya, at hindi rin siya nabuo sa pamamagitan ng doktrina. Walang doktrina na makakapagbuo sa katawan ni Kristo. Tangi lang ang inner law of life ang may kapasidad para
likhain ang katawan ni Kristo. So yun yung unang bagay tungkol sa katawan ni Kristo. Furthermore, this capacity has all the abilities of all the functions of the body. I hope that we all will be deeply impressed with the centrality and function of the inner law of life. So tungkol sa katawan, dalawa ang binanggit niya. Binuo niya yung katawan, okay, at nilikha din niya yung mga function ng mga bahagi ng katawan. So yung mga function niya, ano yan, iba't ibang gift, iba't ibang paglilingkod sa loob ng katawan. Amen. The central line of the divine revelation is to unveil God's economy. With this dispensing, God's dispensing is simply to put himself into us as the inner law of life. On the one hand, we have the divine life, which is the triune God. On the other hand, we have the divine capacity. By this capacity, we have the ability to know, not only to know God, but also to live God and even to be constituted with God. What a capacity. So yung pinakamataas na capacity, sabi niya, hindi lang yung makilala natin ng Diyos. Of course, kasama rin yan. Sa pamamagitan ng inner law of life, nakikilala natin ang Diyos. Pero ang pinakamataas ay ang pagbubuo ng Diyos na ginagawa niya ngayon tungo sa kanyang mga mananampalataya. Binubuo niya sila ng kanyang sarili. At ito ay sa pamamagitan ng dispensing. So, isang araw, ginagamit natin yung partaker of the divine nature. Okay. So, yun ay sa bahagi natin. Pero sa bahagi naman ng Diyos, bilang inner law of life, dispensing naman ang kanyang ginagawa. Pamamahagi ng kanyang sarili tungo sa atin. At sa parte naman natin, partaking ang ginagamit natin. At ito ay dalawang side ng isang bagay. Ang bunga niya ay ang pagbubuo. Nagre-resulta siya ng pagbubuo. Paano mabubuo ang Diyos sa atin kung ang Diyos ay nakabukod sa atin? Kung sasabihin mo ang Diyos ay ang Diyos, ikaw ay ikaw, walang pagbubuo. Ang pagbubuo ay bunga ng pamamahagi. Kaya ang buong ekonomiya ng Diyos ay ang pamamahagi ng kanyang sarili tungo sa atin. Okay. At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng inner law of life. So, meron siyang pamamahagi. Kaya yan ang buong ekonomiya ng Diyos. At ang resulta niyan ay ang kahayagan ng Diyos. Yan ang pinakamataas na resulta ng buong gawain ng Diyos. At yan ang pinakapuso ng Diyos. Yung layunin niya na ihayag yung sarili niya sa pamamagitan natin. At sama-samang kahayagan, isang napakalaking kaluwalhatian at kahayagan para sa Diyos. Kaya, yan. Furthermore, this capacity, so tuloy-tuloy yung capacity, can constitute us with the members, to be the members of the body of Christ. So kinukonclude niya, binanggit na to kanina, including all kinds of function. Okay, so dito in-itemize niya yung mga function sa loob ng katawan. So ano ito? Apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers, the joints of the rich supply and those of every part of the body that function in its measure. So ito yung mga gifted na mga tao sa loob ng Ecclesia na siyang katawan ng Panginoon. So yung una ay ang apostle. Ang apostle ay isang office na binubuo ng mga apostol. At ang salitang apostle ay mga sent one. Mga tao na isinugo ng Espiritu. Sinugo, mga sugo yan. Hindi tao nagsugo. Hindi relihiyon na nagsugo. Ang Espiritu ang nagsugo. Kapag ikaw ay isinugo ng Espiritu, pinadala ka sa isang lugar. Diyan ka pumunta, sabi ng Espiritu. Parang nung panahon nila Apostol Pablo.
Yung espiritu, minsan pinagbabawalan sila. May panahon naman na yung espiritu, dinadala sila sa mga lugar na gusto ng espiritu. Yon ay ang apostleship. Okay? Tapos binanggit naman yung prophets. Prophets. Sino naman ang mga prophets? Ito naman yung mga nagpo-propesiya sa loob ng katawan. Kapag ikaw ay nagpo-propesiya, sasabihin sa meeting, prophesying na. Mag-prophesy na tayo. At nagpropesiya ka, di prophets ka. Ang propesiya o prophesying, ang ibig sabihin nito ay maging speaker ng Diyos. Pero mo, speaker ka ng Diyos. At ano naman ang ini-speak mo? Si Kristo. No? Binabahagi mo si Kristo sa mga kapatiran bilang nilalaman ng iyong pagsasalita. Speak for Christ. Speak Christ. Speak for God. Prophets yan. At pwede natin sabihin, lahat ng kapatid sa loob ng eklesiya ay pwedeng magpropesiya. Kaya ang eklesiya ay binubuo ng mga propeta. Ang sinabi ni Pablo, prophesying builds the church. Sa Matthew 16, sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Pero hindi niya sinabi paano. Pero sabi ni Paul, prophesying builds the church. So, ibig sabihin, ang pagpopropesiya ay ang katuparan ng sinabi ng Panginoon na itatayo niya ang eklesiya. Kaya, kung sa isang eklesiya o lokalidad niyo, walang nagpapropesiya, matatayo yung eklesiya sa lugar ninyo. Pero kung ang mga kapatid ay nakikipag-isa sa Panginoon nagpapropesiya, natatayo yung eklesiya. Kaya ang propesiya ay isang excelling na function ng eklesiya na isinasagawa ng inner law of life sa loob natin. Ano pa? Evangelist. Ano naman yung evangelist? Evangelist naman, ito yung mga nag-iibanghelyo. At lahat ng mga kapatid sa loob ng eklesiya, pwedeng gawin ito. Kung tutusin sa atin sa recovery, lahat evangelista. Diba? May kakayahan mag-preach ng gospel. Sabi, Brother Danny, paano ba mag-preach ng gospel? Gamitin mo yung yung mystery of human life. Pwede mo namang gamitin ng material yan. Subok na yan. At kapag tuloy-tuloy mong ginagamit yan, magkakabunga ka. Paano ba naliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pagsampalataya. At paano sila mananampalataya kung walang magpipreach? Kaya kailangan may mga ebanghelista. Yun ang naghahayag ng ebanghelyo. Ano pa? Shepherd. Ito, malaking gawain din to. Pagpapastol sa loob ng katawan. Paano mo papastulin yung mga kapatid? Bisitahin mo sa bahay. Kung di mo sila bibisitahin, paano mo sila papastulin? Sa meeting, pwede rin. Pero pinaka-effective na pagpapastol, dapat pinupuntahan sa bahay. Sa pamamagitan ng mga home meetings. Amen. And teachers. Teacher. Ito naman yung mga tagapagturo ng mga katotohanan sa loob ng eklesiya. Ang mga teacher, may kapasidad kang magturo. Magturo ka ng children. Teacher din yan. Kaya ito yung mga gifted ones sa loob ng eklesiya. Ito yung mga function. Ito yung mga joints. Joints is, ano ba sa Tagalog yan? Upungan. Na mula dyan, natutustusan ang buong katawan. Amen. In essence, the inner law of life is God in Christ as a spirit. And in function, this law has the capacity to constitute us with God and to constitute us the members of the body of Christ with all kinds of function, all kinds of abilities. I'm happy
and even excited to see this law operating in the saints in the Lord's recovery. Hallelujah for this wonderful law of life. Okay, so ngayon binanggit yung law of life, more on sentro siya at sentralidad ng buong bagong tipan. Siya yung nagpapagalaw. Siya yung gumagawa. Siya yung nagbibigay ng kapasidad sa mga miyembro ng katawan ni Kristo para makapag-function. At siya rin yung pinakamataas na function niya ay yung pagbubuo upang ang mga piniling tao ng Diyos ay mabuuan ng Diyos at maging kakayagan ng Diyos. At bilang kakayagan ng Diyos, tayo ang pagpapalaki. Tayo ang fullness, kapuspusan, at paglawak para sa kahayagan ng Diyos. Amen. Amen. Salamat Panginoon sa panloob na batas ng buhay na dinala mo tungo sa amin upang sa pamamagitan nito matanggap namin ang pagbubuo ng Diyos. At sa pamamagitan nito magkaroon ng kahayagan ang tres-unong Diyos at mabuo din ang iyong katawan. At sa pamamagitan ng kapasidad ng dibinong buhay, ang mga sangkap ng katawan ay pwedeng mag-function, maglingkod, makagawa tungo sa pagtatayo ng katawan. Salamat Panginoon. Amen.